Horror Stories by Forest Secrets. Ang pangalan ko ay Lisa, isang ordinaryong babae mula sa probinsya. Tahimik ang buhay ko noon, trabaho, bahay, pamilya, at wala akong kaaway. O iyon ang inaakala ko. Nagsimula ang lahat isang gabi na hindi ko makakalimutan. Gabi iyon ng Sabado. Tahimik ang buong bahay. Habang nakahiga ako, may narinig akong mahina. Parang may kumakamot sa loob ng dingding. Noong una, iniisip ko lang baka daga. Subalit habang tumatagal, lumalapit ang tunog. Hanggang sa parang nanggagaling na ito sa ilalim ng kama ko. Kinabukasan, nagising akong masakit ang tiyan ko. Hindi normal na sakit. Parang may gumagalaw sa loob. Akala ko, simpleng kabag lang. Pero habang tumatagal, ay lalo itong lumalala. Minsan, parang may gumugulong. Minsan din, parang may kumakagat. At ang pinakamasama, may naririnig akong tunog sa loob ng tiyan ko. Parehong tunog noong gabing iyon. Nagpa-check up ako, subalit normal ang lahat. Walang nakita ang doktor, walang bukol, at walang infeksyon. Pero ako, ramdam ko, may iba sa loob ko. Isang gabi, hindi ko inaakala. Hindi ko kinaya, bigla akong napasigaw sa sakit. Pakiramdam ko ay may gumagalaw sa tiyan ko. Papunta sa dibdib ko. At doon ko naramdaman, may parang gumagapang sa loob ng lalamunan ko. Sinubukan kong umubo, pero may sumabay na kakaibang lasa. Malansa at nang dumura ako, ay may maliit na itim na bagay. Gumagalaw ito. Hindi iyon normal. Parang uod. Pero mas makapal. May maliit na mga paa. At habang nakatingin ako, bigla itong gumapang pabalik sa ilalim ng mesa. Dahan-dahan. Dinala ako ng nanay ko sa isang albularyo. Tahimik siya habang tinitignan ako. Parang may binabasa sa loob ng katawan ko. Pagkatapos ay sinabi niya ang salitang kinakatakutan ko. Barang. May nagpadala raw sa akin ng mga insekto. Unti-unti raw nitong kinakain ang loob ko. At parang hindi naaagapan. Lalabas ang mga iyon sa bibig ko. Nagtaka ako, sino ang gagawa nito sa akin? Wala akong kaaway, pero may isang pangalan na biglang pumasok sa isip ko. Si Marites, dating kaibigan ko. Nag-away kami dahil sa trabaho. Hindi ko siya pinapansin noon, pero bago siya umalis, may sinabi siya sa akin, hindi ka magtatagal. Sinimulan ang ritual. Binahiga ako ng albularyo. May kandila, may usok, at nagdasal ito. At habang ginagawa iyon, lalo kong nararamdaman ang paggalaw sa loob ko. Parang nagwawala. Hanggang sa bigla akong napaupo. At hindi ko na napigilan. Nagsuka ako. Sunod-sunod yon, mga itim na insekto. Lumabas iyon mula sa bibig ko.
Gumagalaw at gumagapang ang mga ito. Naririnig ko ang tunog. Pagkatapos ng ritual, tumahimik ang lahat. Nawala ang sakit. Wala nang gumagalaw. Pero akala ko lang ay tapos na. Mali pala ako. Dahil isang gabi, nagising ulit ako sa parehong tunog. Pero hindi na ito nanggagaling sa tiyan ko. Dahan-dahan akong tumingin sa salamin at doon ko nakita may gumagalaw sa ilalim ng balat ng leeg ko. Parang may gumagapang, papunta iyon sa mukha ko. Habang nakatitig ako, ay unti-unting umangat ang aking balat hanggang sa may maliit na ulo na sumilip mula sa loob ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako tuluyang gumagaling. Ang sabi ng albularyo, hindi lang isa ang pinadala sa akin. Marami sila. At ang iba, nagtatago pa sa loob ko. Ipinagdarasal ko na lang na sana ay gumaling na ako. Dahil alam kong walang imposible sa Diyos. Kaya mag-iingat kayo sa kinikilala niyong kaibigan. Bago niyo pagkatiwalaan, ay kilalanin muna silang lubusan.